hindi pa rin nila ma-impeach si Inday Sara. Pero anong gagawin nila? Ayaw na pala nila sundin ang Constitution. Sunugin na yung Constitution. Babalik tayo sa barbaric age. Nag-statement si Senator Loren Legarda naman patungkol nga dito sa illegal. Okay? Illegal na ginagawa. Malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution, the Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado, sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng 1 boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado. Okay, mga palangga. Makagawa. Actually, naintindihan na natin yan, di ba? Naintindihan na natin yan dahil lagi natin nakikita sa ating mga magagaling na senador at mga abogado na nagpapaliwanag. Okay? So, ang bottom line kasi talaga dito, mga kababayan, yung binabasa ni Loren Legarda is base sa Constitution. Ang sinasabi ni Gatchalian na opinion daw, sabi niya, opinion lang yan ni Loren Legarda, pero susundin daw niya yung mabigat na opinion ng mga dating Senate Presidents at opinion ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, Civil Service Commission, at kung sino pa mga kaputang inahan. Talagang pinoprograma nila para babuyin ang Constitution. Bakit kamo? Sinabi nila na 22 na lang sila dahil wala na si Jinggoy, di ba? Pinakulong nila. Wala na rin si Senator Bato, so 22 na lang sila, kaya valid yung kanilang quorum na 12. Okay? Pinaliwanag na rin
na hindi po yan legal ang sinasabi nila kasi hindi naman nakasaad sa Constitution. Yan ang pinapaliwanag niya. Senator Loren, ni Senator Marcoleta, ni Alan Cayetano. Kasi nga, talagang hindi lang ito. Binanggit din ito ni Senator Alan Cayetano kanina sa kanyang Facebook na ang purpose talaga nila, i-bend the lungay. Low bender nga sila na 'di ba 22. Okay? Papasok tayo dito. Ang bagsak nito, i-impeach nila si Inday Sara. Maliban pa na yung pagtakpan nila, yung pagnanakaw nila na in-expose ng 18 Brave Marines na kompleto na mga ebidensya na ayaw nila i-cross-exam. Ayaw nila pakuha yung mga CCTV, yung mga karatig CCTV. For sure, kung kunyari sinasabing sa restaurant, sa ganito, baka mamaya, by now, nabayaran na nila sa tanas yan, sirain nyo ang mga CCTV. But again, hindi nila kayang sirain ang mga ebidensya. Marami na ngayon ang mga CCTV. Mga karatig kapitbahay, mga ganon. But anyway, karatig restaurant. But ganon pa man, talagang inaano nila, parang ini-inculcate, sinasaksak, binabarena nila sa mamamayang Pilipino na, uy, nagsalita na ang Civil Service Commission. Nagsalita nitong 4 na dating Senate President. Nagsalita na ang Integrated Bar of the Philippines, samahan ng mga magagaling na abogado. Pero sabi nga natin, hindi yan nagre-represent sa buong mga abogado. Kaya okay na kasi, valid yung 22. Then, may balibalita na pwedeng bumaliktad si Joel Villanueva dahil, kinakasuhan din nila. Bumaliktad na nga si Escudero kasi takot makulong. May mga nabasa ako diyan na nag-iiyak daw itong si Puso dahil ayaw dumalaw kay Chis Escudero sa kulungan. Kaya parang the reason why kaya siya bumaliktad. Okay? But now, ilan sila? 12. Di ba kailangan nila mapunta na tayo sa impeachment, Inday. Kailangan nila ng 2/3 out of 24. Okay? 2/3 out of 24 para ma-impeach nila o ma-convict nila si Inday Sara. Ngayon, ginigihit nila sa mamamayang Pilipino na 22 na lang kami kasi nakulong na So, yung 2/3 of 22 divided by 3. Okay? So, kailangan nila ng 14.3, kalahatiin nila yung katawan ng isa. Okay? So, let's say, 7.3. So, pag inano mo yan, kapag kinumpute mo yan, 714.6. So, 14 at kalahati. So, gawin mo ang 15. Okay? So, 15 na lang kailangan. O sabi mo ng 14 na lang ang kailangan nila para ma-impeach si Inday Sara. Sa ngayon, wala pa silang 14. Hindi pa rin nila ma-impeach si Inday Sara. Pero anong gagawin nila? Pwedeng ipadampot. Okay? Magdagdag tayo. Joel Villanueva. Sino pa sa tingin ninyo? Ipadampot. Sino pa yung mga gusto nila? Let's say for example, si Robin kasi gusto nilang obstruction of justice. Gusto nilang kasuhan. O baka ano pa nila yan? Although bailable yan. Baka, kung ano pa pwede nilang i-fabricate not crime para maikulong nila. Robin, o tanggalin nila si Alan, o ano pa. So anyway, binababa. Okay, ang number para ma-justify nila kahit labag sa batas. O let's say for example, ano na lang, 20 na lang kami. O sabi mong 18. Mag-ano tayo sa 18. Okay? So ilan na lang ang kailangan nila? Kung 18 na lang, ang senators, dahil iba, pinakulong na nila. The 2/3 of 18 is 12. Sa kanilang batas ng mga bangag, dahil yan ang pinapakalat nila ngayon, 22 na lang, bababa 20, 16, 17, 18 na lang. Okay? So meaning, tapos ngayon magre-release ng statement ang IBP kasi kung nakatanggap na ng maleta, magre-release ng opinion ang Commission Civil Service, magre-release ng opinion yung dating Senate President na si Drilon na anti-Marcos. Pero ngayon, Marcos na rin. At tahimik dito sa pagbasura ng case ng mga magnanakaw. Mamaya pupunta tayo doon kay Imelda Marcos. Itong nakaraan, yung binasura ng Sandigan Bayan. So ngayon, mga kababayan, 18 na lang sila. So meaning, kung napakulong na yon, 20, kung sino man yon, later on, 12 na. Ma-impeach na nila si Inday Sara, siguradong sigurado, kasi ayaw nilang manalo o magkandidato si Inday Sara sa 2028. Now, nakuha nyo na. Kahit ano bang mga kadyutahan, mga balita na opinion ni ganito, opinion ni ganyan, ang nakalagay po sa Constitution, kahit hindi tayo abogado, dahil sinusundan natin yung kanilang mga statements, sinisearch natin yung mga pinagsasabi nila, biniverify natin kung totoo, 16 dapat ang
boboto for impeachment kay Inday Sara. Base sa Constitution. Sabi ko nga, kung ayaw na pala nila sundin ang Constitution, sunugin na yung Constitution, babalik tayo sa barbaric age. So yung mga tao, pati pa si malakas at si maganda na lang. Kung sino ang malakas, sino ang matapang, kunin, agawin ang mga ari-arian ng mga mapang-api, ng mga magnanakaw, di ba? Ganun nung unang panahon. Kung sino ang malakas, kung sino ang makapagbakod ng mga ari-arian, ng mga, mga lupa. Dahil nung unang panahon, di naman ganun kadami ang tao, di ba? Kung sino ang makapagbakod, kanya na ang ari-arian. So, sunugin na natin yung konstitusyon na yan dahil ayaw nilang sundin.